Maring piniga ni Alexander ang bola na hawak niya. 3 buwan na ang nakakaraan. Simula nang marinig niya ang tungkol kay Jade. Iyon ay nang tumawag ito para batiin siya ng happy anniversary. Sinabihan niya ito ng masasakit na salita. Aminado naman siyang nasaktan niya ito. Pagkatapos ay hindi na ito muling nagparamdam sa kanya. Naiirita siya sa sarili kung bakit nag-aalala siya para sa babae. Dapat nga ay maging masaya siya dahil hindi na nagpaparamdam sa kanya ang asawa. Sinabi niyang tumigil na ito at ginawa nga ng babae. Pero hindi niya akalain na ganito ang mararamdaman niya. Imbes na mabunutan ng tinik ay nag-aalala siya rito. Tila ba ay kakaiba ang pananahimik nito? Aminin niyang nasanay na siyang palaging isinisiksik ni Jade ang sarili sa kanya. Pero palagi itong nakakagawa ng paraan para maiparamdam ang presensya nito sa kanya. Ang tungkol sa mga cards, ang emails nito, ang mga phone calls, ang mga text messages. Alam din niyang updated ito sa nangyayari sa buhay niya. Sa katotohanan ay si Jade mismo ang una-unang bumati sa kanya na maging CEO siya. Baka may nangyari ditong hindi maganda. Sana ay itinawag na iyon sa kanya ng pamilya niya. Akmang iaangat niya ang telepono. Nang magring naman iyon. Mabilis niya iyong sinagot. Valiente. Wika niya. Iho, akala ko'y kailangan ko pa nang dumaan sa sekretarya mo bago ko makausap ng sarili kong anak. Mama, humihingi ng paumanhin ang boses niya. Minsan kasi ay kailangan pang maghintay sa linya ng ina niya. Napaka-busy niyang tao. Puno ng schedule niya at kailangan mag-cancel ng meeting para lang may mailaan siyang oras sa magulang. Alexander, did you have to cancel another important meeting for me? Please, stop that, Mami. Ani naman niya rito. Wala akong appointment sa mga oras na to. Mama, please. Bumuntong hininga siya. Napatawag kayo, Ma. Well, alam ko naman na ang isasagot mo pero nagbabakasakali pa rin ako. Birthday ng papa mo. At gusto niya na nandito ka. Hindi siya umimik sa loob ng kung ilang segundo. Mariin niyang nilinis ang kanyang lalamunan. Si Jade. Hindi naman natin siya pwedeng itaboy. She's a family. Inakala nitong ang pagkakabanggit niya sa pangalan ng asawa ay ang pagdadalawang isip na dumalo sa pagtitipon dahil sa presensya nito. Hindi na niya itinama pa ang maling akala ng ina. Isa pa ay nakahinga naman siya ng maluwag, at least. Sigurado siyang ayos lang ito. I think about your invitation, Mama. Humugot naman ng malalim ang paghinga ng kanyang ina. Kung iniisip mong guguluhin ka ni Jade, ay nagkakamali ka, Alexander. Makahulugang wika nito. Anong ibig mong sabihin, Ma? Napabuntong hininga naman ang kanyang ina. Wala. Sige na at baka malaking abala na ako sa iyo, Alexander. Sana makadalo ka. It would be just a small party to your papa. Wala na sa kabilang linya ang ina ay nanatiling nakatitig pa rin siya sa telepono. Nakakairita ang pakiramdam na alam mong may kailangan kang malaman. At yung kailangan mong malaman ay itinatago pala sa iyo ng iyong ina. Habang minamaneho ang kanyang black armored hammer na isa lang sa koleksyon niya ng mga muscles and sports car, ay maraming alaala ang nagsasalimbayan sa gunita niya. Papasok na siya sa entrada ng lupaing pag-aari nila. Mariin siyang napabuntong hininga. Nang napatingin siya sa labas ng bintana at sa malapad na daanan, ay parang nakikita na niya ang imahe ni Jade na nakasakay sa alaga nitong kabayo. Palagi itong nakikipagkarera sa kanila ni Vander noon. This place is paradise, honey. Bulalas naman ni Ilara. Noon niya lang naalalang kasama nga pala niya ito. Nagpumilit itong sumama, pumayag siya. Ilara was good for the business because her father was a Filipino-Chinese tycoon. Isa pa at malinaw naman rito ngayon, he was never gonna put a ring around her finger. Hindi nito alam ang tungkol sa asawa niya. Pero nag-a-assume itong
Hindi pa lang siya handang lumagay sa tahimik. I know. Tipid na sagot naman ni Alexander. So bakit hindi ka umuwi rito kahit bakasyon man lang? Pinilit niyang huwag nang magsalita. Nakuha naman agad ni Ilara na ayaw niyang magkwento. Hindi na itong muling nagtanong pa hanggang marating nila ang malaking bahay. Ang estilo ay katulad ng magagarang bahay sa Madrid. Halos wala ng parking space dahil napakaraming sasakyan ang nakaparada. Small party ha? Wika niya at napapangiti siya. Sinasabi na nga ba niyang imposible na hindi magarbo ang selebrasyon? Tumuloy na sila ni Ilara sa malawak na sala. Pinabayaan na niya ito na iangkla ang mga kamay sa braso niya. Napakaraming bisitahan. Wika naman ni Ilara. Gustong-gusto ng mama ko mag-organize ng ganitong kalaking party. Hinanap ng mga mata niya ang ina at kaagad naman niya itong nakita. Kausap ang isa nitong amiga. Lumapit siya sa ina. Mama, nalaki ang mga mata nito. Natutop ang bibig. Jesus Christ! Alexander! Dumating ka! Isa itong malaking sorpresa. Walang pagsidhan ang saya ng ina. Mahigpit siya nitong niyakap. This is a miracle. Halos hindi pa nito makapaniwala na naroroon siya. Tumikim naman siya. Ma, may kasama ako. Nilingon naman niya si Ilara. Tinanguan ng ina niya ang dalaga bago iminosyon ang daan patungo sa pabilyon. Nasa pabilyon ang papa mo. Halika, matutuwa yun. Lumabas sila na malaking bahay at tinungo ang pabilyon, kung saan nagkakasiyahan ang mga bisita. May espasyo rin para sa mga nagsasayaw. Habang naglalakad papalapit sa kinaupo ng ama, ay nadaanan nila ang dalawang matandang taga San Ignacio na nag-uusap. Napakaswerte talaga ni Vander sa asawa niya, no? Kay gandang bata at napakabait pa. Sana nga ay magdalang tao na itong si Jade para maging lubos na ang kaligayahan nila. Natigilan naman si Alexander at dumako ang mata niya sa gitna kung saan ilang pares ang nagsasayaw. Mabilis niyang nahagip ang malaking bulto ni Vander. Ang pwesto nito ay nakaharap sa kanya, kaya kitang-kita niya ang matamis na ngiti sa labi nito habang nakayuko sa kasayaw at nakatitig sa mukha nito. Nakatalikod ito sa kanya pero pakiramdam niya ay kilala niya ito. The woman was sexy, narrow waist, generous hips, and a curvy behind. Nakahantad ang likod nito sa suot na beige low-back, lace evening dress. The fabric hues of the cover, like second skin. Kaya malinaw niyang nakikita ang kaakit-akit na kurba ng katawan nito. Who are you? Piping tanong niya sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. There was the first time that he suddenly desired someone so much. Too much that it was almost shocking him. Automatikong kumuyom ang mga kamao niya nang lalong humigpit ang pagkakayakap ng mga braso ni Vander sa babae. At nang titigan niya ang kapatid sa mukha ay nakatitig rin pala ito sa kanya. There was no warmth in Vander's eyes. He was not even welcoming. Matigas ang ekspresyon nito at matalim ang kislap sa mga mata. Inilapit nito ang labi sa tainga ng kasayaw at may ibinulong ito. At natigilan naman ang babae. Kitang-kita niya ang paninigas ng katawan nito. Inalalayan ito ni Vander na humakbang papalayo sa lugar na iyon. Hindi man lang ito nag-abalang lumingon. May isang bahagi niya ang labis na nanghihinayang na hindi man lamang niya nasilayan ang mukha nito. Well, ang kay Pedro ay kay Pedro at ang kay Juan ay kay Juan. If that woman belongs to Vander, then so be it. Hindi kasama sa plano niya ang mang-agaw ng babaeng minamahal ng kapatid niya. Although frankly speaking, him and Vander were not exactly close. They were civil, but obviously, they didn't like each other. There was something about Vander that he did not like. Hindi niya lang matukoy kung ano iyon. Maybe because that man was too polite, too friendly, and too good to be true. While he was a ruthless, cold, and intimidating. And there was a time in the past when Vander had completely refused to talk to him. Iyon ang mga panahong pinagbibigyan niya ang pisikal na atraksyon na nararamdaman niya para kay Jade. It was just supposed to be one night stand, pero nasundan iyon na nasundan.
until he became used to having jades in his bed. Biglang dumaan sa gunitan niya ang magandang mukha ng asawa. Ilang taon na rin ang nakakaraan na hindi niya ito nakikita. May 5 taon na siguro. Alexander, ikaw nga. Bigla mo naman kami. Akala namin ay hindi ka pupunta. Masiglang sabi ng kanyang ama. Free schedule ko papa, kaya naisipan kong dumalo. Besides, namimiss ko na rin ang villa at kayo ni mama. Nakita niyang napatingin ang ama kay Ilara. Nagtatanong ang mga mata. Papa, this is Ilara. Your girlfriend? Walang ligoy nitong tanong. No, papa. Kaibigan ko lang si Ilara. Tumango naman ito at diskumpiyado. Nagkita na ba kayo ni Jade? Papa, wika naman niya rito. Maria, papuntahin mo nga rito sina Jade at Vander. Tumalima naman ang ginang. Papa, alam mo namang, nonsense. Lumampas sa balikat niya ang mga titig ng kanyang ama. Ito na pala sila. Dahan-dahan ang ginawa niyang paglingon at para siyang sinuntok sa dibdib nang masigurado niyang ang babaeng kanina ay kasayaw ng kapatid ay ang kanyang asawa. Asawang pinabayaan at hindi niya kinilala. Jade, sambit niya sa pangalan nito. Alexander, ganting bati naman nito. Walang bakas ng pagkasabik sa magandang mukha nito at nang hinawakan ni Vander ang kamay nito, ay tila ba gusto niyang patayin ang kapatid. 13 taon ang nakakalipas. Lula ng sasakyan ang binatilyong si Alexander. He was 17 years old. Nasa backseat siya at nag-iisa. Nangako ang kanyang ama na susunduin siya sa airport, pero tanging ang driver ng pamilya ang sumundo sa kanya. Kada bakasyon ay pinipilit siya ng kanyang ina na magbakasyon sa San Ignacio to compete with his half-brother. Ang papa kasi niya ay palaging naglalaan ng panahon para makauwi ng probinsya at makasama ang anak nito sa ibang babae. Kaya sa murang edad niya ay may galit nang namuo sa dibdib niya para sa kapatid. Vander was never supposed to be in the pictures, pero dahil sa ina nito ay naroroon ito ngayon. At siya na legal na anak ay kailangan pang makipagkompetensya rito. Ni hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa niyang makipagkompetensya dito. But every time they were in the same room, dama niyang ganoon din ang ginagawa nito. Vander was also silent competing with him for their father's favor. Dahil bukas ang bintana ng sasakyan, dinig niya ang tumatakbong kabayo. Tumingin siya sa labas ng bintana at nakita niya si Jade. Nililipad ng hangin ang mahaba nitong buhok. Ang isang kamay nito ay kumakaway sa kanya. Nakasuot ito ng usual sundress and boots. Palagi nitong sinasalubong ang pagdating niya mula sa puwerta ng lupaing pag-aari ng mga Valiente. Napabuntong hininga siya. Manong, pakibilisan po, nagugutom na ako. Utos naman niya sa driver. Tumalima naman ang driver. Umalsa ang isang sulok ng labi niya nang hindi makaagapay ang dalagita. Wala pa 1 minuto nilang nakahimpil sa tapat ng malaking bahay ay dumating na si Jade. Senyorito, masayang pagbabalik po. Masiglang bati nito sa kanya. Hinayaan lamang niya ito. Mainit ang ulo niya. Kailangan niya ng malamig na shower. Senyorito, may inahanda akong kasaba. Pandan, palitaw at puto. Tikoy sa kusina. Tiyak po na nagugutom na kayo. Ipaghahanda ko po ba kayo? Hindi ako nagugutom, Jade. Pumasok na siya sa malaking bahay at umakyat ng hagdanan. Ako na lang ang kakain ng mga inihanda mo, Jade. Boses iyon ng kapatid niya. Kumuyom naman ang kanyang kamao. Lumingon siya sa dalagitang nakayuko habang kausap si Vander. Sa edad na 17 ay matikas na rin ang kapatid at malaking bulas kagaya niya. Jade, tawag naman niya sa dalagita. Nag-angat ito na mukha. Po, pakidalhan na lang ako sa kwarto ng mga inihanda mo. Nagtagisan ang mga tingin nila ni Vander. Alam niyang may gusto ito sa dalagita. Matagal na. Mula pa noong mga bata sila. Lagi siyang inaayang maglaro ni Jade. Palagi rin naman siyang tumatanggi. At si Vander ang siyang naghihintay
para aluin ito. Hanggang lumaki na sila ay hindi nagbago ang damdamin nito para kay Jade. Katulad din ng hindi nagbago ang damdamin ni Jade para sa kanya. Alam niyang batid niya na humahanga sa kanya ang dalagita. Nakailang palit na siya ng girlfriends, pero dalawang ito ay nasasadlak pa rin sa paghihintay. Akala ko ba hindi ka gutom? Malamig ang boses na tanong naman ni Vander. Nagbago ang isip ko. Mahaba ang biyahe at wala pa palang laman ang sikmura ko. Natotoo naman, mainit na tsokolate lang ang ininom niya kanina sa airport. Mahinang siniko sa tagiliran ni Jade si Vander. Opo, senyorito. Mauna na po kayo sa itaas at nang makapagpahinga na po kayo. Susunod na po ako. Salamat. Nakasandong puti at shorts lang si Alexander nang dalhin niya rito ang mga kakanin. Ipinagtimpla rin niya ito na malamig na orange juice. Ilapag mo na lang dyan, Jade. Nakahiga na ito sa kama at nakapatong ang isang braso sa ibabaw ng mga mata. Matangos ang ilong at mapupula ang mga labi nito. 17 pa lang ito pero binatang-binata na ang pangangatawan. If she wants to stand next to him, hanggang balikat lang siguro siya nito. Nandyan ka pa pala. Napaigtad siya at nagtama ang mga mata nila. Lalabas na po ako. Paalam naman ni Jade. No, please, stay. Naupo ito at sumandal sa headboard. Iminosyon nito ang espasyo sa kama. Naupo naman siya. Napakabango ni Alexander. Ito ang lalaking unang crush niya at nanantiling ito lamang. Una siya nagka-crush dito noong 9 na taong gulang pa lamang siya. And he was 11 then. Mag-isa itong naghahagis ng bato sa ilog. Tinataboy siya nito pero matigas ang ulo niya. Nanatili siya hanggang kausapin siya nito. Taliwas sa ipinapakita nitong kalamigan ang totoo nitong ugali. At ng araw na iyon, nakita niyang ngumiti ito. Kumusta ang Maynila? Nauutal niyang tanong rito. Naupo siya sa dulo ng kama. Hindi niya maialis ang paningin sa gwapong mukha ng lalaki. Nagkibit balikat ito at ngumiti sa kanya. Ganun pa rin. May mga bagong gusali pero wala namang gaanong ipinagbago. Tumingin ito sa kanya. Dito, kumusta kayo? Pareho pa rin ng dati. Tumikim naman si Jade. Hanggang kailan ka rito? Buong bakasyon ulit. Bakit ayaw mo bang narito ako? Tukso nito sa kanya. Ito ang Alexander na hinahanap-hanap niya. Hindi ito palakibo lalo na sa papa nito. Alam niyang may tampo rin ito sa mama nito. Pero kapag silang dalawa lang ay nag-iiba ito. And he was warm to her. Siyempre, mas gusto kong nandito ka. Kung pwede nga lang huwag ka nang umalis. Ngumiti ito at ginulo ang kanyang buhok. Binuksan nito ang dalang maleta at may kinuhang itim na kahon. Ito mismo ang nagbukas sa kahon. Inside it was a rose gold hair clip. Hinawi nito patagilid ang buhok niya at inipitan ng hair clip. Beautiful, wika ni Sander. Alam kong bagay talaga to sa'yo. Namula ang kanyang magkabilang pisngi, kumabog ang dibdib niya. Parang may mga paru-parong nagliliparan sa kanyang tiyan. Alam niyang hindi lang simpleng crush ang nararamdaman niya para rito. At kahit batang-bata pa siya, at 15 anyos pa lang, ay alam niyang lumalalim ang damdamin niya para kay Alexander. Salamat, Sander. Yumakap siya rito at dadampi sana ng halik ang pisngi nito. Pero hindi sinasadyang humarap ito sa kanya. Kaya sa labi nito lumapat ang mga labi niya. Pareho silang na-estatwa at parehong nanlaki ang mga mata. Sabay pa silang kumala sa isa't isa. Napayuko naman siya. I'm sorry, hindi ko sinasadya. No. Jade? Tawag ni Vander mula sa labas ng kwarto. Sumimangot naman si Alexander. Hinahanap ka na ng boyfriend mo. Malamig nitong sabi at bumalik sa pagkakahiga. Hindi ko siya boyfriend. Tumingin naman ito sa kanya. Matagal, matiim at kababakasan ng hindi niya matukoy na emosyon. Kapag kuwan ay tumango ito at ngumiti sa kanya. Sige na, baka isipin nila na may ginagawa na tayong milagro dito. Nag-init naman ang buong mukha niya at mabilis siyang tumayo. Sige, senyorito, lalabas na po ako.
Pagbukas niya ng pintuan ay ang nagdidilim na mukha ni Vander ang tumambad sa kanya. Hinilas siya nito sa kamay at inilayo roon. Panay pa rin ang lingon niya sa silid ni Alexander. Lihim siyang napangiti.